Moms! I'm back! Samahan nyo nga akong mag back to school preparation. Meron kang 1 month na bakasyon, meron ka rin namang 1 month preparation, pero ako, 2 days preparation lang. Halos lahat nga nang nabili ko online shopping na kagaya ng pencil na pina-engrave ko pa yung pangalan nila. At least pag nawala, mahahanap sila. Malalaman ko sino yung may-ari kasi naka-engrave yung pangalan nila. Kasi kung tape lang, tapos yung paper na nilalagay mo yung name, diba? Karamihan tinatanggal lang, ganun. Tapos minsan paglalaroan ng mga bata. Ako na nga lang din yung nag-DIY ng kanilang name tag. Binili ko lang yung lace sa National Bookstore. Tapos nag-edit lang ako ng name nila. Pinaprint ko. Tapos ganito, ipapasok mo lang siya ng ganyan. Last year kasi laminated yung gamit nila. Nasira lang din agad. Kasi nga, makukulit ang mga anak ko. Pinaglalaroan pa nila, fino-fold-fold nila hanggang sa masira na. Matibay naman itong nabili ko sa National Bookstore. Hopefully magamit pa next year. So ayan, tada. Ang ganda, diba? So next kong gagawin ay maglalagay ako ng stickers sa lagayan nila ng hair clips nila. Sa Shopee ko nga lang din to binili. Kasi nga tong anak ko na-impluwensyahan ng Kuromi. At lahat na lang ng gustong gamit i-Kuromi din. Nakita ko to sa Shopee, ang ganda. Kaya binili ko na lang din. Healing my inner child ba tawag doon? Charot. May isa pa silang lagayan ng ipit. Shoebox nga yung lagayan nun. Medyo malaki-laki pa dyan. Pero hindi na kasya. Sobrang dami na nilang ipit sa buhok. Kulang pa nga itong organizer na to baka mapabili pa ako ng isa pa. Lalo na't nag-iinggitan yung dalawang anak ko dahil parehong babae. Habang inaayos ko nga to, may epal dyan na nagtuturo kung saan ko dapat ilagay yung mga ipit niya. In fairness, nag-e-enjoy naman ako. Ito talaga siguro ang feeling ng mga nanay na kapag may mga anak kang babae, no? Tapos kasing maldita mo din, charot. So ang haba nga ng voice over dito, tinatamad na ako, nakakapagod pala magsalita, no? Kaya tamad na tamad din ako gumawa ng mga mini-mini vlog kahit na nakakatuwa mag video-video, tapos ikakwento mo yung mga ginawa mo, di ba? Dito nga ang dami ng kalat kasi nga pinagtatanggal ko na sa plastic yung mga ipit nila sa hair para naman ma-organize dito. Dito sa part na to, ang haba ng clip dito. So, ayoko na mag-talk. Manood na lang kayo. Finally, patapos na, kaya ayun, tumawid na ako ng voice over kasi wala na akong masabi dun. Basta na-flex ko lang at ma-share ko yung balik eskwela journey ko as a mom. As you can see, may isa pang box. So, ito nga yung pencil case na Kuromi ng anak ko. Ayan, fine-flex ko lang kung ano yung laman ng kanyang pencil case. O, diba? Ang cute. Ito naman yung mga ginawa kong stickers para sa kanilang mga notebook. Para sa mga subjects, sa names nila, sa section. Tapos, ngayon may mga numbering na yung notebook for grade 1. Feeling ko ganun na talaga lahat. May mga numbering na yung mga notebook nila. FYI, ako nga pala gumawa ng mga subject na ganyan, edit ko. Meron nga sa online yan nagbebenta. So, gagawa na lang ako. Marunong naman ako. Tapos, pinaprint ko lang ng sticker. So, go on naman tayo sa mga requirements na pinapabili kay Gia. Yung mga kailangan niya, mga long, short na bond paper, colored paper. Tapos, meron pang clear book, may folder, may color, may ano bang tawag dito sa board na to. Tapos, pinabili pa ako ng whiteboard na marker, ganun. Buti na lang malaki yung bag niya, kaya nagkasya lahat. By the way, naka-Kuromi bag din siya kasi yun yung pinabili niya sa akin sa Shopee.
So, hayaan nyo na ako, ganito ko talaga ako magsalita ha, pasigaw talaga. Normal ko na to, charot. Parang laging galit. Maganda nga tong bag na to kasi ang dami niya mapaglalagyan. Up next, kay Kilin na naman yung aayusin ko. Kompleto na rin siya ng mga requirements niya. As usual, kagaya ng last year, kagaya na din sa atin niya, puro mga bond paper, folders, colors, papers, at saka yung nag-iisa niyang notebook. Kasi nga daycare 2 pa lang naman yung bunso ko. Pero next Monday pa ang pasok niyan, pero maaga na rin ako nag-prepare. Syempre, sabay ko nang binili yung mga gamit nila magkapatid. Thanks God talaga at na-kompleto na. Syempre, hindi pwedeng kalimutan ang name tag. Yay! Tapos na. Ang ganda. Nakaka-excite talaga pag magpapasokan na ulit, no? Yung bibili ka ng mga bagong gamit. Para mas excited pa yung mga parents. So, next ko nga ay yung kanyang health kit na required talaga sa school niya. Like yung wipes, yung face mask, then yung sabon, yung powder, perfume, tapos yung pangtali niya sa hair, comb, toothbrush, toothpaste, tissue, like ganyan, mga ganon. Tapos yung extra niyang damit. Actually, hindi na nga pwede yung box na lagayan na yan eh, kasi kailangan shoebox na. Munti ko pa nga makalimutan yung alcohol dito. Finally, natapos din ako dito. So, maaga na nga kami natulog. Kasi kinabukasan papasok na si Ate Gia. Nagkakengkoy-kengkoy pa nga. Sabi ko, umupo na. Tuwang-tuwa kasi siya sa sandals niya, kaya nirarampa niya ng nirarampa. Pati yung kanyang baonan na koromi na naman. So ayun, naglakad na lang kami kasi wala na kaming parking. Dito nga naglakad na lang kami, malapit na rin naman kasi nga wala namang pagparkingan, gawa ng sobrang daming estudyante. Every time na yung anak mo tumataas na yung level sa school, maalala mo talaga nung maliit pa sila, parang kailan lang. Papasok na nga si Yuri, naman dyan. Tapos dito naman si Gia. Section Blossoms. So, ayan lang guys. Share ko lang. Thank you for watching!